So, natapos tayo sa acceptance and detachment. Though marami pa yon, like for example, napakahalagang banggitin na dapat ma-accept mo or matanggap mo na ang asawa mo, kaibigan mo, magulang mo ay flawed. Hindi sila perfect. So, hindi mo rin sila kapareho. So, dapat matanggap mong may mga gagawin sila na mata-turn off ka. Kahit teacher mo, hindi kayo pare-pareho ng dynamics. So, kung gusto mong sumaya sa buhay na to, napakahalagang matanggap mong flawed sila. Meron silang, what do you call this? Uh, Pag sinabi mong flawed, di perfect, you know? But, pinaka-importante kasi sa akin, kahit flawed ka, basta totoo ka eh. Kasi ang masakit, yung iba, flawed na, peke pa. 'Di ba? Kaya nga, be real. Maging totoo ka. Sa palagay niyo, panonoorin niyo ako dito kung hindi niyo nararamdaman yung sincerity ko. I have nothing here. You know, I'm not wasting my time because I'm offering it to the Lord. And the Lord is after you. Kaya kung nakikinig ka dito, you're being blessed by the Lord. The Lord wants you in heaven. Maniwala ka o hindi, He is. He's very interested with you. Oh, ano nga ba yung topic ko ngayon? Ayoko kasi maligaw dahil ayoko mahaba yung video dahil nagloloko nga yung phone pagka mahaba yung video. So, the topic for today is very, very vital, and that is your will. Si God, sobrang powerful, talagang endlessly powerful, talagang kaya lahat. Pero nirerespeto niya will mo. Magtanong ka, with all His power, bakit hindi lahat nakakapasok ng heaven? Because He respects your decision, your will. Alam mo bang pwede kayo yumaman o maghirap forever dahil sa will mo? Nung makuha ko yan, dumali ang buhay eh. Na ako pala yung black, ako rin pala yung malaking factor ng happiness ko. Will mo, ano ang gusto mo kasi susundin ka. Mga New Agers nga, ang tawag eh, ilabas mo sa universe ang will mo. Kasi pag hindi mo binago-bago ang will mo, susundin ka nila. Eh? Yung universe nga na yan, mga principalities lang yun, tsaka powers eh. Second heaven yan. Hindi nyo alam, yung new age na yan, pupunta yan sa hell. Mga naniniwala dyan, hindi naniniwala kay Jesus ng totoo. Kasi ano ba ang first commandment? That you love God only, alone. Hindi ka pwede magdalawa. Tingnan mo si Solomon, umalis si God sa kanya, umalis yung presence sa kanya nung nag-worship siya ng another God just because of a new wife or another woman. Sumpa talaga yung babae minsan eh, no? Ganda-ganda ng buhay ni Solomon, nasira dahil sa isang babae. Honestly, aminin ko sa inyo, babae ako pero pag nagka-counseling, pagka babae, gusto ko i-charge ng 3 beses eh. Alam mo yun? Parang dapat triple ang charge sa'yo. Kasi, ang tagal bago magbukas. Bago maging totoo, ang tagal, ang daming eklat. Pero pag lalaki, pag sinabi mong, ba't ka heartbroken? Galit ako. Pero yung babae, there was this situation wherein, I was so confused because, ang dami eklat. Aabutin ka ng 10 araw. Sa lalaki, 30 minutes tapos na kayo sa counseling nyo. Kaya yun, mas marami ang kaibigan kong lalaki. Kasi wala nga akong patience maghukay. Yung mga close friend kong babae, mga totoo yun. Kasi pagka hindi ka totoo, ay, tumatamlay ako. So kung gusto mong maganda ka, gusto mong maraming may gusto sa'yo, maging totoo ka. Pag naging super totoo ka, pati ang paligid mo, susundin ka. Ano gusto mo, Joyce, yumaman? Sigurado ka dyan. Talaga. Ayaw magugas ng plato.
Eto dishwasher. Kaganda. Sige na, gagawa na akong kape. Kung kailan painit na ako eh. Alam mo, bad trip talaga ng telepono to. Sige na mga guys, bye-bye!